lipstick ni Maysa. Yung wet mo dyan! Ikaw, i-delete mo rin ta. Video ka rin na din. I-delete mo. Ba't ginaan-alat na ka Kaya nagdaklanan? yung dilatan, Joe. Ganda makita ni Julie. Likod na lang mo tatay. Ganda makita kay Ramanda. Thank you sa nag-libre ni Ate Marit. Wala daw na panggal daw. I want tissue. Wala daw na panggal daw. Tissue. Ayan o. Yan ka tayo dito. Kumpleto lang na ko ni Marit. At sa merienda yun po ni. Ayan na, Gia. Guys, man. Ay, nakalive ka man lang? Yes. Pero hindi kayo kuma dyan. Nasa gubing yung sika. Magtatanggalin mo ngayon, Joanne. Tanggalin ko muna nga yung shoes ko. Pagpunaan. Madumi ito. Juan, nagubing ka kanong. Ha? Nagubing ka kanong ng shop. Manang ko na naman. Uwan mo. Manang. Nabubing. Inauna ka, inanak doon ba? Ano tawon mo ngamin niya? Apa yan? Bakit itsura? Manang ko ng kanugame. Hindi. Yung kasama ni Julie. Baka nga ipalagkita Itanong na mo yung, yung taon niya noon. Inisip niya muna. 34. Julia, kalakaitan na eh. Bakit nalagyan ko yung ano niyo? Kung wala kayong ano? Mag-live muna ako doon. Opo, nagpapasiksi naman sila. Johan, ikaw naman sa pong dyan niya. Saan mo na yan? Bukasan mo Ano to, naka-live? Diyan, iharap mo siya sa kanya. Ipandagma? Doon, gusto mo Itoy? Why? Apo, pinaunaan mo ito Yung yun. kamay lagas ni Jocelyn ko, tadirum-rum maray ka naman. Kaya nga ron, may panyang tatay, best friend mo. Paniya. Best friend ni Jocelyn at Negro. Ay, Ang my best friend. anak ko. Hoy, nakabaliktad Si man. Jocelyn na kami best friend na Negro. Ayan yung kuko Mga niyo. sunkat niya, sa sinasun ka damdaman. Yan, ano Adi yung kayo mo, pasit dumay masapa. Lakas asilig muna yun. Kasi naman tayo ng maala uwan amin. Anga talaga nga maala amin. Kastalatan. Kasi awanti. Wala, talay mo na eh. Hi, live. Naka-live. Hi, live ni Joanne. Hindi yan Baka live. matumbay, hindi ba yan live? Video lang yan. Ang itim, Jo. Okay lang Ganyan lang kasi cellphone. maitim naman talaga tayo. Ay, mabalin, nagbubos sa wain. Mabalin. Ayan na niya, tamanok ka ba? Kapag kayo magluka ka ha? Tapos nagalit-galit yun, wala pala silang cabbage. Dapat pinagalitan mo, Julie. Ay, ano yun, yung may bata na bakit may guys rin. Sino agad ganyan? Wala bang pakpa? Wala siguro. Aswang laman. Naka-gloves ka pa talaga. Kasi nga, atakanin. Okay. Ako ng gloves na. Akin na yung mga ano niya. Baka narugit. Ayaw niya mag-rice. Oh. Yung mga nagpapasiksik. Dati? Ay, mga nak mo talaga. Wala, wampay pakpak na yung kargada mo. Ning. Ay, nagasang-sang. Uy, in-order ni... Ay, ayaw ako sa inyo. Yung in-order ni Joanne, mga hang. Hindi order niya yan. Manghang ba? Ilang din ang hang. Kunin mo. Saan sa nang hang? Ay, awan. Akin ba din ipaksak niyo? Okay na, umas yung pangkok lang kung si inusunat. Ano, gadutin karga ka kutsara ni? Yugas na. Anon. Sa kutsara nyo? Ay, ako mo kutsara. Puros mo tinidor. Ayan, kita na Naganda natin. nagasang guys. Ay, hala, mali pala yung mga napulong pati doon. Basta na lang namulot ako na hindi ko ano. Mangan. Hindi nyo ba nabuksan yung kukading? Napatamo natin, haggaraw ko. Bakasan mo dito yun. Bukat, balunod tayo. Kinamot. Ito yung kinamot. Ano, mabsunod Ano na. ka, mabata na kita yung mga. Okay naman. Agilo ko kayo na hanga. Agilo ka ano kayo natin. Wala, Iluko mo di ikinam. Tapos na maawatan ng taon. Iluko mo na day jay. Ilokano ko na kuma. Kanya pala cellphone nun. Asan si Jocelyn nandun? Nandun sa ko. Nagbugwam. Tawaig. Dano. Ay, nagbugbo na diwali. Ano, dadanan ni. Joanne, natin ang cellphone ko patayin mo na yun. Bakit? Isang mo na. Ang dilim. Baka malubat. Ang dilim. Mure siya patay mga patay. Aray ko. Kapital mo buwan bira. At selfie ko lang ang mga Paano pa si Jocelyn si Lia? Paano Julie? Kuya ka na to. Pinitip ko tayo dito. Mangan. Malubat. Manganan, guys. Malubat to. Selfie kami ka naman ng mago. Lagay pa rin namin. Ito, Sinak.
Dapat kasi half-half yung ano, tingnan nyo, pag hindi siya spicy, parang gawang bahay lang. Awan, jakin ko pa tayong klik-klik. Pagkabit ka na matay kung si Julie. Mga nan, Napapanood ko na si Julie, ayan mo. Nakakinargaan. minimal, mga no, kamot. Ito ni Joanne eh. Ay, bagin na. Talinay na kami. Pagi mo na. Pagi na. Ako na-record din, nilalam mo. Ay, ano niya ka doon? Baka isubi lang. Ayan, is this? Aday ito na. Oo, nalak. Ading. Magdagayot ka lang, puto ka. Nasaan sabi ka, Grace na Grace, pakit din. No? Saan? 5:30 daw maning namin. Carlos to, diet to. Sige. Hindi to nakakatabang. Mga kam! Mga kanya na kwa. Ha? Kanya ko nung oras na kumapanalan 5:30 ka tumaytoy ah. Ano shit? Ayun, katakalay mo. Yung apple o mansanas, hindi po yon ang bawal na bunga. Ang katunayan yung mansanas o yung apple, kinakain niya ng mga Israelite. Maraming instansya sa Biblia na yan ay nakasulat yung salitang mansana o apple sa Ingles. Yan ay kinakain ng mga Israelita na mga anak ng Diyos. Kung yan ang nakakapagkasala kay Eva at kay Adan, dapat hindi kakainin niya ng mga Israelita. Kasi ang Israel may strict rules tungkol sa pagkain. Bawal nga sa kanila kumain ng baboy, bawal kumain sa kanila ng mga hipon, yung mga scavengers, yung walang kaliskis at palikpik, mga tulya, talaba, tahong, bawal yan sa Israel eh. Kaya strict ang laws ng pagkain sa mga Israelites. Kung bawal ang mansanas, sama, hindi kakain ng mga Israelita. Babasa tayo sa awit ng mga awit sa Kapitulo 2 at versikulo 5. Ganito ating mababasa sa English. Ang sabi po ay ito ang sabi. Stay me with flagons, comfort me with apples, for I am sick of love. Ayan, ang sabi po ng awit ni Solomon. Sa Tagalog, ang sabi dyan, Kandilihin ninyo ako ng mga pasas, aliwin ninyo ako ng mga mansanas, sapagkat ako'y may sakit na pagsinta. ayan. So, yung mansanas, kinakain yon. Pati si Haring Solomon kumakain ng mansanas eh. Kung bawal po yon, sasabihin ko sa inyo, wag na nga kayong bumili ngayon. Yan. Sabi nyo, bukas pa eh. Ngayon, wag kayong bibili. Wag na kayong bibili kung bawal. Hindi naman po bawal ang mansanas. Alam nyo, invento, yun daw kinain ni Eva at ni Adan, mansanas. Ha? Bakit kinagat ni Adan ang mansanas ni Eva? Ay, meron ganong kante. Ewan ko daw. Ganon, something like that. Yun daw mansanas ang kinain ni Eva at ni Adan. Pero hindi po totoo yun. Ang pangalan po noon ay bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yun po ang nasa Henesis 2 at 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ito ay kaisa-isang puno sa Eden na ipinagbawal ng Diyos na kainin. Sabi kasi ng Diyos, sa lahat ng mga bunga ng kahoy sa halamanan, makakakain ka na may kalayaan. So, awal kainin yung bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Ang nagturo na yan ay mansanas, nasa pasyon yan eh, na
ang kinain daw mansanas. Brad Roland, kantahin mo nga yung pasyon. Ang kahoy na lahat na naritong may mga bunga, kanin ninyo ang bala na, wag lamang iyong isa na pangalay mansana. Ayan. Bilo mo, kakainin mo raw lahat ng bunga, iwag lamang yung isa na ang pangalay mansana. Nilagyan ng pangalan ni Padre Mariano Pilapil. Wala po sa Biblia yan, nasa pasyon nila, pangalan daw mansanas, pero wala po yan sa Biblia. Ang tawag ng Biblia ron hindi mansana, bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti, the fruit of the knowledge of good and evil. Yun po ang tawag doon, pero wala pong pangalang mansanas yun, hindi mansanas yun. Ang katunayan, nang dumating ang bayan ng Diyos na Israel, kinakain po nila yung mansanas, kapatid. Alam mo kasi yung demonyo saka yung si Satanas, nakakapag-anyo yun ng iba-ibang anyo. Kung ano yung iniisip mong anyo, pwede niyang gawin yon. Pwede siyang mag-appear na isang baboy, pwede siyang mag-appear na isang aso, pwede siyang mag-appear na palaka, pwede siyang mag-appear na isang ahas. Di ba nung kay Eva, nagpakilala siya bilang ahas. May darating na panahon, yung mga demonyo naman lalabas parang mga palaka. Nakasulat yan sa Apokalipsis. Kaya ang mga demonyo, kung sila'y espiritu, nakakapag-anyo sila ng kung ano-anong anyo. Pwedeng magkaroon ng duwende. Kasi nilikhang isip ng tao yung duwende, yung Snow White and the Seven Dwarfs, pwedeng gawin ni Satanas yun. Kasi naisip na ng tao. Pwede siyang mag-anyong tikbalang, pwede siyang mag-anyong mangkukulam o manananggal. Pwede rin siyang mag-anyong maganda. Maraming nagagawa ang kasamaan, kapatid. Nasa Biblia yan. Basahin natin yung 16:13 ng Apokalipsis. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Ayun, yung mga karumal-dumal na espiritu ng mga demonyo, parang palaka. O, pakinggan mo sa 14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan. Alam mo ang target niyang mga espiritu ng demonyo, kung minsan nagaan yung palaka, pumupunta yan sa mga hari sa sanlibutan, yung mga pinuno. Kaya, huwag ka maniwala na yung talagang duwende, talagang merong ganong nilikha. Hindi. Mga, illusion yun na ginagawa ng demonyo. Mga ilusyon ng mata ng tao. Kasi ang mata nadadaya talaga ng demonyo yan eh. Makakakita ka ng something which is non-existent, pero nakikita mo. They are non-existent, they are not real being, pero nakikita mo. Ganon. Ang pinupuntahan niyan, yung mga seat of powers. Pumupunta yan doon sa mga hari sa sanlibutan para pagawain ng masama. Ano ang pagkakaiba ng Old and New Testament? Yung kasing Old Testament para sa Israelites yun sa panahon ni Moises. Yun namang New Testament para yan sa mga Kristiyano. Ang pagkakaiba niyan, yung nasa Old Testament, mga bagay na pangkarne o panlaman, mga palatuntunan o mga kautusan ukol sa laman, ukol sa ating katawan. Yun namang nasa New Testament, pang-espiritual naman yon para sa kaluluwa at sa espiritu ng tao. 2 Korinto 3:6-7. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, anupat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas.
paano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Ang pagkakaiba ng dalawang tipan, yung unang tipan, panlaman. Yung ikalawang tipan, pang-espirito. Kasi ang tao, dalawa ang ating essence Dalawa ang essence ng ating pagkatao. The material essence, which is our body, and the spiritual essence, which is our soul and spirit. Yun ang main differences ng New and Old Testament. The Old Testament is a testament intended to cleanse the flesh. But the New Testament is a testament that cleanses the flesh and the spirit.